Ang bukang bibig ko parate, I love you, Jesus. I think it's not a matter of comfort, but it's a matter of someone's holding me. Bagamat maagang naghiwalay ang mga magulang, kinalinga si Mildred sa isang tahanang hinubog ng pananampalatayang itinanim ng kanyang lola na siyang nag-aruga sa kanya. I saw an image of Jesus Christ on the floor. And I think that was the time when I realized that I have a friend in Him because medyo malungkot yung childhood ko. I wanted someone to love me. But when I say I love you, Jesus, it's just kind of filled everything. Naging determinado si Mildred na makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit sa kabila nito, maaga siyang napasok sa isang relasyong nauwi sa pag-aasawa. It's not like I really wanted to get married, but circumstances change that I have to get married. So at the time, I really don't know what love was. It was difficult because I was young and I held children year after year after year. Gayunman, matyagang tinapos ni Mildred ang nursing at English literature habang tahimik na dinadala ang bigat ng magulong pagsasama. There's no perfect relationship at all. I have my faults, he has his faults. We had troubles, we have fights, and I stayed with him for 33 years. Pero nagdesisyon siyang iwan ang masalimuot na sitwasyon at nagtungo sa Amerika bilang nurse upang suportahan ang kanyang 6 na anak. Hanggang noong 2002, tuluyan na silang naghiwalay ng mag-asawa. I told him, you will be a better person without me, and I will be likewise. My children were already affected. I taught them one thing. I said, forgive. Forgive your dad, forgive me. Mas naging malaya si Mildred at inialay ang oras sa pagtatrabaho. Pero ginamit ng Diyos ang isang pag-uusap nila ng kanyang kaibigang doktor na nanghikayat sa kanyang magmahal muli at ipanalangin ang magiging katuwang niya sa buhay. Being a nurse in America, you make good earnings. I don't need a man in my life. But I found myself praying. Sa paglipas ng panahon, nagtagpo ang landas ni Mildred at ng isang African-American na naging daan upang mahulog ang loob nito sa kanya. I never knew that he was there because he's higher than us as supervisor. When he was pursuing me, I said, okay, fine. Why don't you go to your doctor? Get an executive checkup. I want to know if you have hepatitis A, B, or C, AIDS, and I will do the same. That's when I found out I had breast cancer. I said, this is terminal. I'm gonna die. Inoperahan si Mildred upang alisin ang mga bukol at sa gitna ng chemotherapy, nanatili ang pag-ibig na nagbigay sa kanya ng lakas hanggang sa sila'y magpakasal. Had I not met this man, I would have died alone. Sa pinakamahina niyang sandali, doon niya naranasan ang pag-ibig ng Diyos na muling bumuo sa kanya. I just had my chemo then, so I felt I wanted to throw up. And then I heard a noise. Yung sound ng ocean, shh, parang ganyan. And I can see from my verbal vision, there is someone standing there. And then I heard a man's voice. It was so deep, sabi niya, you will hit rock bottom. I will cleanse you. And I will pick you up. Tapos dinig na dinig ko yung parang ipo-ipo. Pinatatag ako ng faith ko at love ko sa Kanya. Tuwing lang tutusukin, I love you, Jesus. Yung lang word na I love you, Jesus, it's more than a painkiller. It is something that holds you together. Unti-unti siyang bumangon at bumalik sa trabaho sa kabila ng patuloy na gamutan. Ngunit isa pang pagsubok ang dumating, isang akusasyong nagdiin sa kanya sa kapahamakan. Napag-isahan yata nila ako. Sabi ng supervisor ko, you cannot go back to your station anymore. And they told me someone filed a sexual harassment on me. Patuloy na umusad ang kasong isinampa laban sa kanya hanggang sa humantong ito sa korte matapos ang 1 taong paghihintay. Sabi ko, Lord, I don't know what's going on. Don't let me cry. Just let me talk. Doon ko nalaman kung sino yung nurse na yon na gusto nilang ipalit sa akin. First question,
Hinawakan mo daw yung braso niya. That's battery. Did you do that? No? Next, you unbutton her shirt and you massage her breast. Did you do that? No. Third, you laid her on top of the table and you lied on top of her. Did you do that? No. Okay, talk. I said, how can you possibly think of me having cancer? Tinanggal ko yung wig ko. You think I can do this? They were all embarrassed. I won the case. Isa pang tagumpay ang nakamit ni Mildred nang siya'y gumaling sa cancer matapos ang mahigit 2 taong gamutan. I think the Lord really cleansed me. Nakikita ko yung fingerprints niya sa lahat ng ginagawa ko. Suffering is actually a part of His plan, but knowing God's integrity and having that faith in that integrity will really save you. Mula sa kanyang mga karanasan, naisulat ni Mildred ang Render unto God Your Integrity. Nag-aral siya ng Hebrew sa Hebrew University of Jerusalem at Theology sa Reformation Bible College. Ngayon, retiradong nurse na siya na nagtuturo ng Hebrew online at sumusuporta sa church planting ministries sa Pilipinas. I just want to help. I just want to tell everyone, God is alive. I'm very grateful for all the scars. And these scars actually tells a story. The story of which the leading star is God. I knew from the very, very start, He was with me. You know, life's deepest struggles often reveal where our hope truly lies. When everything else seems uncertain, faith in Jesus becomes the anchor that steadies us. It's not about escaping pain. It's about knowing that someone is holding us through it all. Minsan iniisip natin na ang mga sugat at peklat ng buhay ay tanda ng pagkatalo. Pero sa mata ng Diyos, ang bawat sugat ay patunay ng kanyang presensya. Katulad ni Mildred, natutunan niya na ang mga peklat ay kwento ng tagumpay. Hindi dahil sa lakas niya, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. My friend, maybe you feel like you've hit rock bottom. You're tired, you're hurting, and searching for peace, from brokenness to breakthrough. Just as Mildred found hope in Jesus, you too can find forgiveness, healing, a new life in Him. All it takes is a simple prayer. Let's pray. Dear Jesus, I stand before you right now. And my heart is broken. I'm confused. I'm anxious. And I don't know what to do. But Lord, I saw through Mildred's testimony the power in your name. That every time she said, I love you, Jesus, she experienced your supernatural power. And Lord, because of you, you have totally transformed her heart and life. Lord, I surrender to you. I surrender to that name that is above every name. I surrender to that name that makes demons tremble. I surrender to that name that forgives and heals and restores. I need that in my life. Lord, forgive me for the sins I've committed. And Lord, as I walk towards the destiny you have planned for me, I don't want to walk alone, but I want to walk with you. So Lord, I invite you now to be my Savior and the Lord of my life, to journey with me and be victorious and live a life that is truly pleasing you. Thank you for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen.
Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Kapag ang buhay ay puno ng unos, may sakit, may pagkakahiwalay, o maling paratang, madaling mawala ng direksyon. Pero gaya ng naranasan ni Mildred, natutunan niya na ang Panginoon ang tanging matibay na sandigan. And that's the amazing truth. God can turn our darkest valleys into testimonies of His grace. He doesn't just heal our wounds, He transforms our lives so that others may see His power at work. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng lakas at bagong pag-asa, nandito ang CBN Asia Prayer Center. Tawag lang sa number na nasa screen o mag-message sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Sama-sama nating paniwalaan na may magandang plano ang Diyos para sa iyo. Don't go away because another powerful story of hope, breakthrough, and transformation is coming up next right here on the 700 Club Asia. Stay tuned. Di lahat ng preso nasa selda. Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Diyos ang nasa cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinag-pray tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating prayer center. Isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, Tampok ang kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at Written in Stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Nung time na nakawala na ako sa amin, pang babae na talaga lahat yung aking ginagawa. At bumibili ako ng bra, tapos silicone para magkaroon ako ng boobs. Kung ano-ano ng mga pills na iniinom ko para magmukhang babae na talaga yung kutis ko, yung aking paggalaw. Si Jessie ay lumaki sa kalupitan at pananakit ng kanyang ama at mga kapatid. Kinamulatan niya rin ang pananakit nito sa kanyang ina. Ang sa tingin ko sa lalaki is sa tingin ko sa kanila, hindi sila marunong maawa. Parang wala silang pakialam. Na parang nagalit ako sa lalaki. Ayaw ko nga maging lalaki. Pagkukulang sa atensyon at kalinga ng magulang ang nagbigay kalituhan sa kasarian ng batang si Jessie. Hindi ako nabigyan ng buong atensyon at maayos na mapananaw bilang bata noon. Malaking epekto rin kay Jessie ang pagkakasaksi niya sa isang pagtatalik noong siya'y bata pa. Dahil dito, Mabilis akong namulat doon, kaya hindi ko, parang gusto ko nang danasin. Yung ganon sa kahit kanino. So, pinagpatuloy ko yung buhay kong ganon. At since meron na akong experience ng sex, so may nangyari na. lumipas ang mga taon. Nagpursige si Jessie na magkaroon ng magandang kinabukasan at ipinagpatuloy ang buhay na tila isang tunay na babae. Ngunit isang pangyayari ang dumurog kay Jessie. Kasalukuyan akong marketing director noon. Tapos nandun ako sa opisina kasi ipopromote ako as vice president. Pinakialaman na nung may-ari yung chairman ng corporations yung 2-1 file ko. Nabigla sila dahil bakit yung nakikita natin is naka-skirt, babaeng personality. Pero bakit dito sa 201 file, lalaki pala to? At nung nalaman na confirm niya talaga na lalaki ako at bakla,
tinanggal niya ako agad. Hindi alam ni Jessie na ang kanyang pagkabigo ay hahantong sa pagkakilala niya sa Panginoon at pagbabago ng kanyang buhay. At nung si Miss Natuel, sabi niya, gusto mo tulungan kita? Nung nakumbinsi niya ako, inibitahan niya ako sa isang simbahan sa Parañaque. It's his first time kong ma-encounter yung born-again Christian. First time kong marinig. Evangelist na yung kausap ko. Hindi na ako nakapagsalita. Hindi na ako nakipag-argue. Nakinig lang ako sa kanya, sa mga sinasabi niya. O sa encouragement niya na pag sumunod ka sa Diyos, ito ang naibibigay ng Diyos sa'yo. Mahal na mahal ka ng Panginoon, sabi ng evangelist. Pumayag, tinanggap ko ang ating Panginoong Jesus. Dahil sa nadamang pagmamahal ng Panginoon, nagdesisyon si Jessie na yakapin ng buo ang kasarian bilang isang tunay na lalaki. Biyaya rin ang pagbalik niya sa trabaho bilang isang regional manager ranking to vice president. Kasabay nito ay sumibol din ang kanyang pag-ibig sa best friend na si Ivy. Parang may bago sa'yo. Bakit? Hindi talaga ako naniniwala. Oo nga. Totoo nga. Naniwala ka naman sa akin. Hindi na ako nagbibiro. Mahal na nga kita talaga. Mahal na mahal. At ilang buwan ang lumipas ay nagpakasal sila. Tunay ngang kapag tayo ay umaayon sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay, di lamang pagbabago, kundi tunay na pag-ibig at walang hanggang pagpapala ang naghihintay sa atin. When you encounter the God of transformation, you cannot stay the same person. Yeah. Because may plano ang Diyos para sa iyo. Meron siyang nakikita. He sees the end from the beginning that we have no idea whatsoever. In fact, I'm sure Jessie thought, this bitter road, I got fired just like that. It's a bitter road to walk, but it led to his finding eternal life. Mm-hmm. Alam mo, Peter, no, sometimes there are people who simply because nagustuhan nila, for example, yung experience nila sa sex with yung same kasarian, ano, akala nila bakla na sila. Mm-hmm. Pero in reality kasi, sexual beings tayo eh. Sexual being siya at nung nagustuhan niya yung naramdaman niya, akala niya, yun na. Yun na, no? At akala mo ay bakla ka na. Pero hindi eh. Hindi talaga ganun ang pagkakagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. All of us will have those feelings, no? Yun nga lang kanino mo itutuon yung damdamin na iyon, ano. And God made sure that you will also enjoy your sex life in the way He had designed it. Look at Jessie. Nakapag-asawa pa si Jessie. Congratulations. I'm so glad for him. Because this time, he will now enjoy his love life, in the right way, in God's way. And not only that, he and his family will be fruitful. I believe that's going to happen in his life. Amen. Jessie's journey reminds us that no matter how deep our struggles with identity, rejection, or brokenness may be, God's love is greater. What the world often labels as hopeless, the Lord sees as a life waiting to be redeemed. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng kagalingan, kalayaan mula sa anumang gapos, at kasagutan sa iyong pangangailangan, lumapit ka lang kay Jesus ngayon. Siya ang ating healer, deliverer, at provider. Would you like to experience the same freedom and love that Jessie found? Let's come to Jesus together. He is ready to heal your heart, deliver you from any type of bondage, and provide for you everything you will ever need for life and godliness. Pray with us. Heavenly Father, in the name of Jesus, we declare now the power of your name, the name that you have given us
to declare. And we say, in the name of Jesus, unto all those that are sick in their bodies, all those that are battling some sort of illness, in the name of Jesus, be healed, be made whole, receive the healing touch that comes from the Lord Jesus Christ. He shed His blood on the cross in order for you to receive your healing today. So receive that by faith, kapatid, in the name of Jesus. There's someone that the Lord is healing right this very moment from migraines. You have migraines 2-3 times a week, and sometimes they're so bad you can't even focus, while you're at work. There's someone that the Lord is healing from a lump on the right side of your chest. The Lord is melting that lump away. Receive your healing in the name of Jesus. Someone who's hypertensive, the Lord is stabilizing right now your blood pressure, kapatid. Para sa iyo yan. There's also someone right now who's been struggling with diabetes for over 20 years. The Lord now is just normalizing your sugar levels. You're totally healed and delivered from diabetes in the name of Jesus. Amen and amen. Samantala, tulad ni Jessie, hangad din ni Andrea ang breakthrough sa kanyang buhay. Ipapalabas natin ang kanyang kwento ngayong Holy Week sa ating Lenten special na Tanikala. Here's a sneak peek. Watch this. Sa laro ng buhay, iniwan na tayo ng daddy mo! Lahat tayo naghahangad ng tagumpay, ng kakampi sa bawat laban. May panahong panalo, minsan naman talo. Andrea! Di mo naman pala kayang panindigan yung mga pinapaniwalaan mo? Sa sandaling gusto ko ng sumuko, doon ko nararanasan ang lakas at natutuklasan kung sino ako at kanino ako. Ako'y sa'yo. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Mahalaga ang unang mahakbang ng isang bata dahil umpisa ito ng kanyang paglalakbay sa buhay. Pero may ilang mga batang hindi nakakaranas nito. Ayon sa pag-aaral, nasa 200,000 bata ang pinapanganak na may clubfoot sa buong mundo taon-taon. Ang clubfoot ay isa sa mga pinakakaraniwang birth defects. Pero isa rin ito sa mga pwedeng ayusin kapag maagang nagamot. Maraming kaso sa mga developing countries ang hirap sa access o kulang na kaalaman upang maipagamot ito. Isa pa rin kadahilanan ang kahirapan at limitadong kaalaman kung saan dapat humingi ng tulong. Nasa 80% ng ipinapanganak na may clubfoot kada taon ang nasa below o middle income na bansa. Hindi lang ito numero, kundi mga batang totoong nakakaranas ng paghihirap at diskriminasyon. Nagpunta ang international leaders ng Operation Blessing dito sa Pilipinas at nakipagpulong sa long-time partner ng Operation Blessing na Tibo Cure Hospital sa Davao City para pag-usapan ang isang malaking proyekto. At yan ay ang mabigyan ng pagkakataong mabuhay ng normal ang 150 batang may clubfoot. Dito namin nakilala ang 30-year-old na si Nori at ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Chamber. Single mother si Nori at kumikita lamang ng sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang kasambahay. Wa na po ko mag-speak, sir. Nga maulian pa baka ng iyang tiil, kaingon ko forever na siya nga ingon ana. Kaya wa man gadzog ko alagad kung naamang galing nga maingon nga opera, wa mo ko ikabayad. Sabi pa nila, wag mo nang sundan kasi daw baka ganyan din. Lord, sana maano na to, Lord, makalakad man lang. Nalaman namin na posibleng maayos ang clubfoot sa pamamagitan lamang ng serye ng casting at pagsusuot ng special boots at di na kailangan ng malaking operasyon. Tinatawag itong Ponseti method. Every week, we change the cast and then gradually correcting the foot. If you do it properly, it's 98 to 99% effective.
They said, what's your biggest need right now? What are you lacking? And I expressed to them, on the Clubfoot program, while we have surgeries itself that we have many sponsors for, the actual casting aspects and the shoes and the braces is an unfunded spot in the hospital. We need a partner for that. Nang malaman natin itong critical na pangangailangan ito, di na tayo nag-atubiling umuo. Magkasama ang Operation Blessing at Tibo Cure para mabigyan solusyon ng problemang ito at matulungan ang mga bata. Excited tayo dahil mabibigyan na sa wakas ng pagkakataon ng mga batang ito na mabuhay ng normal. Unang-una, sir, nagpasalamat po ako kay God. Tsaka po, pangalawa dito sa Tibo. At sa mga sponsor din, isa na din kayo, sir, Operation Blessing na naanuhan namin ngayon. Sana po marami pang mga bata na ganyan na matulungan ninyo po. Kapag natapos ni Chamber ang series para sa casting, magsusuot siya ng special boots para tuluyan ng maayos ang kanyang mga paa at makapaglakad ng normal. Sa kasalukuyan, malapit na nating makumpleto ang treatment ng 150 batang may clubfoot. Unti-unti na rin tayo nakakita ng mga successful cases kagaya ng magkapatid na Enoch, si Zaim at Zaidin. Pareho silang ipinanganak na may clubfoot at natapos ng initial treatment at nakasuot na ng special boots. Kitang-kita kay Zaidin na parang walang nangyari habang siya ay masayang naglalaro. Salamat na lang at nabuwang mga panang mga anak ko. Sa Tibo, sa inyo, kung sino man hindi ko nabanggit, salamat. Alam kong tumulong kayo sa amin. At hindi po tayo titigil sa 150 bata na ating target na matulungan. Sa pamamagitan ng inyong suporta, mas marami pang batang may clubfoot ang ating matutulungan kagaya ni Chamber at ng Enoch Brothers. Maging pagpapala ngayon pa lang sa mga buhay na pwede nating mabago at mabigyan ng magandang kinabukasan. Kaibigan, isipin mo na lang ang hirap ng isang bata na hindi makalakad ng maayos, na madalas nakakaranas ng diskriminasyon. Pero ang magandang balita, may lunas ang Clubfoot sa pamamagitan ng tamang gamutan gaya ng Ponseti Method. Pwedeng maibalik ang normal na lakad ng mga bata. And that's why Operation Blessing, in partnership with other organizations like the Tibo Cure Hospital, are stepping in. Their mission is to give children like Chamber and Enoch Brothers the chance to walk, run, and live without limitations. It's a powerful reminder that when we put our faith into action, God brings breakthrough and lives are transformed. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na paggaling. Ito ay tungkol din sa pagbibigay ng pag-asa, dignidad, at kinabukasan sa mga bata at kanilang pamilya. At higit sa lahat, ito ay larawan ng pag-ibig ng Diyos na ipamalas sa pamamagitan ng mga taong handang tumulong. Right now, you can be part of this miracle. Your prayers, your support, and your generosity can help more children take their first steps towards a brighter future. Kaya we invite you today, donate to CBN Asia so Operation Blessing can continue to help more children like Chamber and the Enoch Brothers. Call the numbers on your screen, scan the CBN Asia QR code, or visit cbnasia.com/give para malaman kung paano ka makakapag-donate. And as we close, let us hold on to this promise from the book of Nahum. A verse not often quoted, but deeply comforting. The Lord is good, a refuge in times of troubles. He cares for those who trust in Him. Nahum 1:7. From all of us here at the 700 Club Asia, take courage. Lift your eyes to Jesus. Your story is not over because with God, your brokenness will turn into breakthrough. God bless you more. Shalom, shalom. Dating frat member, naging missionary. Paano siya nagbago? Lalaki, nag-50-50 dahil sa COVID-19. Himalang gumaling. Tunghayan ang mga kwento ng himala sa Security in Faith. Dito lang sa The 700 Club Asia.